as we continue to celebrate the Christmas season, the longest celebration in the whole world, mula December 16, hanggang January, first Sunday ng January. Sineselebrate natin ang Pasko sa Pilipinas at tayo kilala. Kaya po, marami tayong kababayan na pagka Christmas season umuwi. Kaya kung meron tayong mga bakasyonista, welcome. Pwede mong palakpakan natin ang ating mga bakasyonista. Praise God. Mas malakas na palakpak sa kanila. Praise God. For those of you who are joining us in Borderless, are not able to come, don't worry. Continue to join Hope of Glory online at patuloy natin i-celebrate ang Kapaskuhan. Sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ating tinatalakay ang Romans 8:32. At nakita natin na ang Pasko ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Panginoon. And last Sunday, we zoom into that. At pangalawa, nakita po natin na ang Pasko sa Romans 8:32 ay hindi lamang God did not spare His own Son. Hindi niya pinakait, kaya may Pasko. Kaya pagmamahal. Mas mahal na mahal ng Ama si Kristo, pero mas mahal ka, kaya ibinigay si Kristo. Di ba may malakas na amen dyan? Kaya you are lovable. Pangalawa, sabi dyan, He gave. Ano yung sabihin ng He gave? Well, pinangako kasi yan ibibigay niya ang kanyang tagapagligtas. Ipinangako kasi na merong redemption tayo at meron tayong magiging parating na Messiah. At hindi niya po pinagkait din yan. Tinupad niya ang kanyang pangako. And from there we learn that Christmas is about God's faithfulness. Whatever He promised, He fulfilled. At naalala po ninyo mga kapatid, yung pong ating pong talata, na binasa po noong nakaraan sa karanasan ni Joshua. Kung nyo maalaala, nakita ni Joshua na mga pangako ng Panginoon. Alam niyo ba si Joshua, takot na takot siya mag-take over mula kay Moises na namatay. At ang hirap pangunahan ng bayan. Sabi niya, hindi ko kaya. Pero pinangakuan siya ng Panginoon at sa kanyang pagwawakas towards the end ng kanyang panunungkulan, ito ang sabi niya, Joshua 21:45. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Hallelujah! Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to all of us. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. And that is a message of Christmas. As we celebrate Christmas, of course, tomorrow, we shall celebrate Christmas. But for us, the born-again people, para sa atin, araw-araw ay Pasko. Pagkat ang Pasko ay ang pagdatal ni Kristo. At dahil si Kristo hindi lamang dumatal sa mundo, kundi dumatal siya sa ating mga puso nang tanggapin natin siya sa Christian, araw-araw ay Pasko. Amen? But we join the rest of the world in designating a day na kung saan the whole world will celebrate the birth of our Messiah. Hallelujah. And these, ladies and gentlemen, more than many other messages, ay nagpapaalaala sa atin that Christmas is about the fact that the God of Christmas is faithful. Kaya yan pong ating pag-uusapan ngayon. That the Lord accomplished His mission, His purpose, His promise. Kaya ang pamagat ng ating mensahe ay tukol po sa katotohanan that Christmas is actually a mission accomplished. Why? Because in Genesis chapter 3 verse 15, na magkasala ang tao noon pa lang as early as that time, sa halaman ng Eden, nang mawala na ang tao sa garden ng Eden at mahiwalay, ay pinangako ng Panginoon sa Genesis 3:15. Ang sabi po ay ganito, I will put enmity between you and the woman. So sino yung you? Si Satan. Yung woman refers to Mary in the future. Look at the next verse. Between your offspring, sa King James, between your seed and hers, he will crush your head and you will strike his heel. As early as during the time when men fell into sin, nagkaroon na ng pangako ang Panginoon na magpapadala siya ng tagapagligtas na dudurog sa ulo ng demonyo. Hallelujah! Kaya nang dumating ang Messiah, nagkagulo ang sa known world. In fact, tinangka siyang patayin ni Herodes. At tinangkahadlangan ang hindi mahadlangan, siya ay nabuhay at nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. At doon, nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kala ng demonyo, siya ay nanalo. Ang hindi niya alam, na durog nga ng demonyo ang paa ni Kristo doon sa cross, pero yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay dumurog sa kapangyarihan ng demonyo.
dumurog sa ulo ng demonyo. Sabihin mo sa katabi mo, durog na ang ulo ng demonyo. Pumalakpak ka, lahat na naniniwala ako dyan. Pumalakpak ng malakas. Mga kapatid, mga minamahal, this is a mission accomplished Christmas. Ano po? Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pangako. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ito nga ang sabi, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Hallelujah. They are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. So every time you say, Amen, sa message, sa Word of God, talaga naluluwalhati ang Panginoon. Gusto niyo ba luwalhatian ang Panginoon? Aba, 5 lang. Gusto niyo ba luwalhatiin ang Panginoon? Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal. It's a mission accomplished Christmas. Because the Lord of Christmas is telling us that He is the God who fulfills His promise. That He is the God who accomplishes whatever He has promised to all of us. Mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dyan sa Genesis 3:15, sabi nga, yung seed ng woman. Alam niyo po, ang babae ay walang seed on her own. Ang meron ng babae ay egg. Pero yung seed ay galing sa lalaki, yung binhi. Pero dito, ang sabi, yung binhi manggagaling mismo sa Diyos. Kaya pati yung virgin birth ni Mary ay ipinangako at yun ay nangyari. Isn't that amazing? Pwede mong palakpakan natin muli ang Panginoon, ang Diyos na tumutupad sa Kanya mga pangako. Mga kapatid, mga minamahal, ngayon hindi ko alam kung ano ang problema mo, ano ang sitwasyon mo, ano ang struggle mo. But the Christ of Christmas accomplished many things in our lives. When Christ came into this world, and that yun ang ating inaalaala, He accomplished among many things 3 I would like to share today. Una, yung redemption natin. Redemption. Can we say that together? Redemption. Ewan ko po, ako po ay lumaki sa pamilya na ang tatay namatay ng maaga. Kaya talagang ginapang kami ng nanay ko sa hirap. Kaya pag kailangan na ng pera, lahat ng pwede sinasanla. Kaya kami ay regular na customer ng pawn shop. Hindi ho dahil amin yung Milan pawn shop, hindi po, hindi amin ho yun. Kami, isa yun sa pawn shop na pinipilahan namin pag kailangan namin ng pera. Pero kapag yung mahalagang bagay ang naipasanla ng nanay ko, sinisikap niya talaga na matabos muli yun. Kaya nag-iipon siya ng pera para matabos uli. Ganun ang larawan natin. Tayo po, nang magkasala sa Ebadatan, ay nasanla sa demonyo. Kaya ipinangako ng Diyos na tutubusin tayo. Kaya ng unang Pasko, ang kapahayagan na totoong tinutubos ng Diyos ang kanyang mga mahal. Kasama ka doon. Pumalakpak ka ang lahat ng kasama doon. Ang lahat ng nanalig na darating ang manunubos noong Old Testament, darating pa lamang ang manunubos, sila ay naliligtas. Sa atin naman sa New Testament, lahat na nanalig sa tagapagligtas na dumating na 2,000 years ago ay naliligtas. The centrality of Christ, actually, ladies and gentlemen, is the message of Christmas. And therefore, we must understand that the Lord's redemption is very clear. Hallelujah. Alam natin, sabi sa Romans 6:23, maliwanag, for the wages of sin is death. Na magkasala sa Ebadatan, sila ay sinabi ng Panginoon, pag kinain niyo ang bunga ng pagkano mabuti at masama, kayo mamamatay. Ano yung sabihin ng death o kamatayan? Separation. Pag pumunta ka sa burol, naroon yung katawan ng iyong mahal sa buhay, pero wala na siya doon. Separated na. Kaya dineclare ng doktor, dead, patay na. Dahil naghiwalay ang Diyos nagsabi, pag kinain niyo ang buwan na pagkano mabuti at masama, kayo mamamatay. Hindi na sila mahihiwalay sa katawan at magkakaroon tayo ng physical death. Kung hindi tayo mahihiwalay forever sa Diyos at napupunta sa impyerno. Yun ang dahilan. Ayaw ng Diyos na ikay mapunta sa impyerno. Kaya nagawa siya ng master plan of redemption. Hallelujah! Gumawa siya ng isang kaplanuhan upang ma-redeem tayong lahat. Hallelujah. At yun ay pagkapadala sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Alam natin na there are 3 possible ways to go to heaven. Number 1, magpakabuti ka. Sapagkat ang langit po ay perfect. Kailangan perfect ang kabaitan mo. Wala makagawa noon. Nagkakasala tayo sa isip, salita, sa gawa. At yung hindi mo gawin yung tama, nagkakasala ka. So hindi ka perfect. Kapag pumunta ka sa langit, i-reject ka. Kasi ang pinapapasok lang sa langit, perfect.
Pangalawa, sundin mo ang 10 utos. Pero pag nalabag mo ang isa, nalabag mo na rin yung siyam. Kaya, walang makagawa nun. Kaya ang pangatlo at tanging daan na lang. Ayan, sabi sa John 46, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but through me. Kaya si Kristo ay ipinangakong darating. At ngayon nga, more than 2,000 years ago, patuloy natin inaalaala na dumating ang Messiah. At hindi natatapos ang ating pasasalamat na pinasinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Kaya di tayo magsasawang palakpakan ng ating Diyos sa kanyang pagsusugo kay Kristo. Hallelujah! And when God sent His Son, He is telling you and me that this is about His faithfulness in His promised redemption of you. Na ikaw at ako, ang sabi ng Romans 6:23, bagaman mamamatay ay muling mabubuhay. Sabagat ang sabi ng Panginoon, ang nananalig sa Kanya, bagaman mamamatay ay muling mabubuhay. Bagaman bunga ng kasalanan natin ay kamatayan, ang sabi diyan, but, Romans 6:23, the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Hallelujah. Tayo namatay spiritually, pero mabubuhay tayo muli pag tinanggap mo si Kristo. Hallelujah. Yun po yung redemption. Hindi ka na patungo sa impyerno. Hallelujah. Ikaw ngayon ay patungo na sa langit. Hindi dahil napakabait mo, baksa ka nga eh. Hindi dahil natupad mo sa 10 utos, baksa ka nga eh. Kundi dahil si Kristo na naging walang kasalanan at nakatupad ng mga utos ng Panginoon ay nasa iyo. Kaya dahil sa Kanya, ikaw at ako ay papasok sa kalangitan. Can you hear louder amen? Can you hear much louder amen? Tingnan mo yung katabi mo kung siya nakaka-amen o hindi pa siya sigurado. Can you hear louder amen? But let me tell you this. Nang tayo tinubos ng Panginoon, ang kanyang katubusan ay hindi lamang tungkol sa impyerno, na ikay naligtas sa impyerno. Kundi yung pong tayo po, mga kapatid, ay tinutubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Ikaw ngayon ay meron ng Kristo sa iyong puso. Dahil meron kang Kristo sa iyong puso, you can say no sa hatak ng kasalanan. Hallelujah. You have been redeemed not only from the penalty of sin, you are also redeemed from the power of sin. Hallelujah. Na ang pagkakasala mo at pagkakasala ko ay gawa na lang ng laman. Kaya sabi po, mamuhay kayo sa Espiritu at ma-overcome nyo ang pagdanasan ng laman sa kasalanan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, it's not about your pagsisikap. Pagsikapan kong hindi na mamuhay sa kasalanan dahil tinanggap ko na si Kristo. Hindi. Kung hindi yung mananangan ako sa Panginoon, na nananahan sa aking puso, kaya magugulit ka na lamang. Mawawalan ka ng gana sa mga maling gawain mo sa buhay. Ang mga kapatid, na magkasala sa ibadatan, hindi lang sila sumuway kaya sila nagkasala. Yung pagsuway nila ay bunga ng talagang kasalanan nila. Ano talagang kasalanan nila? Nang kainin nila ang bunga ng pagkarang mabutit masama. Unang-una, hindi yun mansanas. Hindi totoong mansanas yun. Ano po? Nang kainin nila yung bunga ng pagkarang mabutit masama, yun ay declaration nila that they have no need of God anymore. Sapagkat yun ang sabi ng demonyo, you will become like God kapag kinain ninyo. At doon nabuhay yung kanilang pride of life. Doon nabuhay yung kanilang pride of life. They wanted to be out of God's control and to be on their own, to become independent. Kaya makikita nyo, sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways. How many? All your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Ang kasalanan ng tao is a declaration that I have no need of God anymore. I can manage myself. Di ba marami mga kabataan ganyan? Pagod na sa mga pagmamonitor na magulang, pagod na sa mga utos na magulang, they want to become independent. At nang sila naging independent, ayun, nagkagulo-gulo at complicated ang kanilang buhay. We have lots of cases like that na nagpapaka-Amerikano. Dahil ako po'y nasa edad na, ako'y bubukod na, ayoko na po. Maraming magulang permissive. O kaya naman ay nakumbinsi sila, they allowed. At when their son or daughter are alone sa kanilang kondo o sa joint kondo, nagulat na lang sila. Nagkaroon ng complicated na mga sitwasyon. But thank God for those young people who acknowledge na, Mommy, Daddy, I was wrong. I still need you, even if I am already a professional. Palapakan nga natin ang Panginoon sa mga ganong kabataan. Alam nyo, siguro nga, masyadong madaldal ang nanay nyo o kaya ang tatay nyo masyadong lagi kayo hinahanap. But you cannot live alone.
And this is the picture of mankind. I can manage myself. Kaya, naging madali na sa kanila ang pagsuway. Ang tao'y makasalanan, hindi dahil sa gumagawa siya ng kasalanan. Ang tao'y makasalanan, ang tao'y nagkakasala dahil siya'y makasalanan. Ulitin ko po, ang tao'y makasalanan, hindi dahil gumagawa siya ng kasalanan, kundi in fact, kaya nakakagawa tayo ng kasalanan kasi naging makasalanan na tayo nang humiwalay tayo sa Diyos. And from this, ladies and gentlemen, Christmas, the Christ of Christmas is redeeming us from, not only from hell, but from living a life of independence from God. And therefore, we follow Proverbs 3, 5, and 6. Basahin nga natin, Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Gusto nyo kantahin natin? Lean not on your own understanding. Alam niyo na kung kayo numana si Pastor TJ, ano po. Huwag natin ituloy, baka mabisto, ano. So, pakibasa nga po, 1, 2, ready? Aloud, read. Many people hate the word submit. They do not want to submit. They want to be released. Yan po. But you know what? In knowing what is right and what is wrong, you need somebody powerful than you are. You need somebody who is not only powerful than you are, you need somebody who is also loving and never get tired of loving you. And His name is Jesus. Wala bang malakas na palakpak sa ating Panginoon? That is the redemption. Ano po? Second, hindi lamang po redemption. Ano po? Kundi pagtingnan po natin ay ang Pasko ay katotohanan that this is accomplished, this is a mission accomplished. Kundi ito rin po mga kapatid ay nagdudulot sa atin, nagpapaalala that we are now men and women, people redeemed by the Lord. But secondly, this reminds us, ladies and gentlemen, that we are restored. Hallelujah. The restoration mission of the Lord. When Jesus came here, ang sabi po, siya naparito upang mag-iligtas tayo. Yan ang sabi po ng Panginoon. Ano po? Basahin po natin. Maliwanag po yung purpose na yan ng Panginoon sa Luke 19:10. Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and save the lost. Tayo naliligaw, hindi lang dahil patungo tayo sa impyerno, kundi dahil komplikado ang ating buhay because we depend on ourselves. Ano po? Sa John 3:17, ang sabi po dyan, na parito ang Panginoon, hindi para condemn tayo, kasi condemn na tayo kundi para matanggal yung condemnation. Praise the Lord. At ang maganda po rito, sa Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10, tingnan po natin. This is a reminder sa atin, ano po, na tayo naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po? For by grace, ano po? For it is by grace you have been saved. Look at the word saved. Past tense. Nangyari habang buhay pa. Kaya pwede mo makatiyakan ng kaligtasan habang buhay dahil sa Kristo ng Pasko. Hallelujah. At ang sabi po, through faith. This is not from yourselves. It is a gift of God. Regalo ng Diyos. At verse 9, ano po? It is not by your works para, ano po, hindi ito dahil sa iyong kabaitan kasi hindi mo kaya maging perfect Hindi ito dahil ito sa pagsunod sa iyong sa 10 utos. Hindi tayo able, ano po. Kaya kinailangan natin ang Mesaya, ang tagapagligtas. At hindi raw po by works so that no one can boast. Hindi ka pwede magmayabang. Kaya lalapit tayo sa Diyos, help, I need you. To receive salvation, you need to come to a point and say, I need you, God. I cannot do it alone. Ewan ko kung kayo ay naging lifeguard. Ano po? Kung kayo naging lifeguard, you will be told, never save a drowning person who is trying to save himself or herself. Kaya mga lifeguard, tatalon sila, iikutan lang nila yung nalulunod. At yung nalulunod habang nagsisikap sa kanyang sariling ganyan, hindi pa nila ililigtas. Kasi they are trying to save themselves by themselves. At sa isang human lifeguard, kapag ka ikaw ay messianic na sisikapin mong isave ang nagpapapalagpang mga nalulunod, pati ikaw malulunod.
Kaya inaantay ng lifeguard na ang isang nalulunod ay umabot na sa punto ng helplessness na hindi na siya magsisika sa sarili niya at mananangan siya sa kanyang lifeguard. At doon siya hahawakan ng lifeguard doon sa baba at para iangat above the water at saka lalangoy. Parang marunong mag-swimming at saka lalangoy. Ganun po. We can never be saved until we recognize, not my religion, not my effort, but you alone can save me. At yun ang dahilan kaya natanggap natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang dahilan kaya tayo merong kaligtasan. Amen? Mukhang wala pang kaligtasan mga kausap ko. Amen? But what I would like you to notice, dito sa restoration, ay yung verse 10. Yung verse 10, look at verse 10. Look at verse 10 ng Ephesians 2, verse 10. Sabi? We are God's handiwork. That's the first creation. At yan po yung nasira. Pero through Christ, sabi? Created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Hallelujah. So during the time of the first creation and during the time of your being born again, you are restored back to your purpose in life. And what is that purpose? To do good works. No one can be saved by good works. But now that you have accepted the Christ of Christmas, you are expected to do more good works. Amen? Yung iba dahil, salamat, save na ako. Naging self-centered naman. Kaya ka nga sinave para makawala ka sa pagiging self-centered. At patuloy mong ipaglingkod ang buhay mo, ang lakas mo, ang talino mo, ang pera mo sa ating Panginoong Diyos. At habang ginagawa mo yan, lalo mo mararanasan ng Panginoon. Si Bernard ay classmate ko noong high school at kabatchmate ko noong elementary. At kami hindi close, si Brother Bernard Cunanan. Sapagkat ang sabi niya ay maangas daw ako noon. Maangas. Kaya noong kami nagkita na sa simbahan, ay nagulat siya sa ginawa ng Panginoon sa aking buhay. At si Bernard po ay nagkaroon po ng aksidente at hindi makalakad ng maayos, na-opera na ilang beses. At ngayon yung bahay po nila ay binabaha. Binabaha. Pag binabaha, hindi siya makadumi ng maayos dahil yung toilet nila ay mas mataas pa yung baha. Alam niyo yun, yung bumabalik, yung nilalagay mo sa toilet. Huwag natin pag-usapan. Kaya sabi niya, Diyos ko, i-bless mo naman kami ng aking mga anak. Ito picture nila ng pamilya nila. Pakita natin yung picture. I-bless mo naman kami, bigyan mo naman kami ng kahit pansamantalang bahay, yung hindi naman binabaha po. Ayan po si Bernard. Ayan po. Ayan. So, yan po ang kanyang dalawang anak, si Paul at saka si Eunice. Sa kanina po ay tinetestify niya sa akin, kinausap gitna ng kanyang paghahangad na magkaroon ng maayos na bahay, kinausap siya ng Panginoon na yung pera niya, nakatanggap siya ng news tungkol sa Hagay at tungkol sa ating CTFE. At kinausap siya ng Panginoon na ibigay mo yung pera mo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, sa gitna ng naghahangad ka, mag-iipon ka ng pera para sa bahay na pangarap mo, kinausap siya ng Lord. He was able to break through sa kanyang self-centeredness. At sinunod niya ang Panginoon, ibinigay niya. Alam niyo, kanina kinukwento niya, within 6 months, how many months? Within 6 months only, God moved in their family. At inimbitahan po ako nila doon at dinedicate ko, ito po yung bahay. Ayan. Ayan po, palapakan niya natin ang Panginoon. Malakas na palakpak. God is faithful in His promise that if you seek first His kingdom and His righteousness, He will simply add to you whatever you are praying and asking for. Hallelujah! Praise the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, the Christ of Christmas is telling us that God is the God who is faithful. Hallelujah. Not only in redeeming us, but in restoring us to our faithlessness. Alam niyo, ang hirap nun eh. That is actually faith. God told him to give. Ang faith ngayon, will you follow? Faith is taking God at His word.
Kung ano sabihin ni God, gawin mo. At bahala na siya. Mga kapatid, mga minamahal, time and time again, we have experienced how God has proven His faithfulness to all of us. Hallelujah. Alam niyo po, kung mapupunta kayo, lahat ng napunta sa CTFP natin, nagmamangha, ang bilis, anila, ang bilis. Ang lawak pala. Ay, nakita nila yung upper ground floor na po. Ang lawak pala. At nilagyan natin na hagdanan. Kung may pagkakataon kayo, we invite you to go there. Ano po? Alam po ninyo, 3 days ago, meeting kami ng ating engineers at naniningil din. Kasi sabi niyo ho, bilisan namin eh. Sabi ko, hindi ko naman sinabing bilisan niyo ang paniningil. Alam niyo, in the past weeks, inaatake ako ng pag-aalinlangan at takot kung matatapos ba natin. Sabi ko, Lord, ba't naman ganito? Nakakahiya sa iyo. Nung nagpasimula kami, dahil sabi mo, simulan, wala naman kaming hawak na pera dahil nagamit namin doon sa Caloocan building namin. Pero sinunod ka namin, and you are so faithful that you provided, at ngayon nga, naitayo na namin ito. Grabe. More than half na ng budget ay binigay mo. Ba't ako ngayon natatakot, Lord? Sabi ko, nakakaya naman sa'yo. Kaya lang ito nararamdaman ko, natatakot ako. So I was honest to God. At kinuwento ko doon sa ating mga engineer. At sabi ko, alam nyo, yung sinisingil yung 3 milyon, 2 milyon ang aming commitment, pero sorry, 1 milyon na lang ang last money namin. Kaya yung 1 milyon bibigay namin ngayon. And I have to be honest to you, that is our last money for CTFP. But, we are trusting God. At kinuwento ko, sa totoo lang, ako nga'y kinakabahan eh. Kasi nire-report sa akin nung Pinas, dahan-dahan, nauubos yung pera namin, nauubos. Tapos biglang, pong! Inausap ako ng Lord, diyan nanggagaling ang takot mo. Sabi ko, wow. Sabi nila, bakit po? Sabi ko, kinausap ako ni Lord, dito pala galing yung takot ko. Yung walang pera, hakbang ng pananampalataya, hindi ako natatakot. Pero yung nagkaroon na ng pera, unti-unti yung sinisingil, at nauubos, yun ang mas nakakatakot. Yung unti-unti nauubos yung pera hanggang sa ito last money na. At natawa sila. At dati, kuna simangot sila dahil hindi sila makakakolekto ng buo. Pero natawa na sila. At sabi ni Engineer Edwin, we will join you in your faith. Sabi ko, siya nga pala, I have to go kasi merong gusto makapagkita sa akin sa SM. Sabi ko, iwanan ko kayo kay Brother Tito, parating siya. At puntahan ko muna eh. At nung ako pumunta sa SM, yung kamit ko doon, sabi niya, di ba, nangako ako sa iyo, sabi niya, na magbibigay ako sa birthday mo, na idinidesignate mo naman sa CTFP ninyo. Sabi niya, ito ang regalo ko sa iyo sa birthday mo. Pagtingin ko, alam niyo kung magkano? 500,000 pesos. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. At sabi niya, okay na ba sa iyo ito? Sabi ko, okay na okay. Sabi niya, ang totoo, 50% lang yan. Yung another 500,000 sa January ko ibibigay. Naku, lalo ako nagimbal. Ang tapat talaga ng Panginoon. Amen? Magkano ang kulang natin doon sa engineer? Another 1 million peso. Sakto. Iba ang Panginoon. Amen? Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Hallelujah. Pero sabi ko, alam mo pare, higit dito sa kalahating milyong regalo mo at sa kalahating milyong sa January, huwag mo kalilimutan ha. Siya pa nagkautang. Sabi ko, ay kinuwento ko, kagagaling ko lang sa meeting, kulang kami ng 1 milyon. Pero nag-declare ako ng pagtitiwala sa gitna ng aking takot at pag-aalinlangan, I declare that God will provide. Kaya higit dito sa hawak kong cheque na bigay mo, ay yung katotohanan na pinapakita ng Lord sa akin na siya ay karapat-dapat pagtiwalaan. Siya ay tapat. Is our God faithful? Kaya sa ginawa ni Brother Bernard, I was also so blessed. Ano po? Yung kanilang act of obedience and trusting God's faithfulness. At ang Diyos, you can never outgive Him. Kita niyo ipinalit. Sabi niya, alam mo Bishop, ngayon yung bahay namin na yan, hindi na binabaha. Saka alam mo pa, natawa siya. Sabi ko, bakit ka tumatawa? 2 toilet. Tantuwa siya. 2 toilet. So, kasi nga yung toilet ang problema niya eh. Ganun talaga si Lord.
Higit pa. Sa isang toilet lang ang hinihingi ni Kuya Bernard. 2 toilet ang binigay. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. And if there's one thing I'm so thankful about, nire-restore ni Lord ang ating paghakbang ng pananampalataya. Because all of us, no matter how little, we contribute, sa ating pong CTFE. At sabi ko nga, in as much as we need people to continue to give, we also need more people to pray for our project. God is restoring our faith as well. Pangatlo at panghuli. Ay yung sabi ng Panginoon, hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, kung paanong ako ay sinugo ng Ama noong unang Pasko, John 17:18, as you sent me into the world, I have sent them into the world. So kung paanong sinugo ang Panginoong Jesus sa mundo, kayo at ako na tagasunod ni Kristo, sino tagasunod ni Kristo? Taas kamay, tagasunod ni Kristo. Ay sinusugo din niya. Hallelujah! That is what we call not only redemption, not only restoration, that is what we call recommissioning. Hallelujah! That you and I are being recommissioned by the Lord. Hallelujah! Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Kayo at ako, dahil sa Pasko, ay meron pong dakilang tagubilin na maranasan ng lahat ng kamag-anak natin ang kapaskuhan sa kanilang puso. Hindi lang tayo nagbibigay ng regalo, kundi ang pinakadakilang regalo ay wala iba kundi si Kristo. Kaya ako, I will sponsor our reunion ng aming clan upang doon na i-share namin ang kaligtasan kay Kristo. Sabi sa John chapter 20 verse 21, tignan po natin, John 20:21, and this is a more precise statement ng ating Panginoon. John chapter 20 verse 21. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, pakibasa, I am sending you. How did the Father send Jesus? Sabi niya, I came to seek and save the lost. Yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan, hallelujah. I am so happy that a lot of you are now doing the bridging event. Birthday, ginagada ng kamag-anak. Every week, nag-o-open ng bahay para maging midweek service. In fact, ang Kunanan family, after we dedicate the house, they say, we want this house to become open para sa proclamation ng kaligtasan ni Kristo. Kaya magsisimula ang midweek service natin doon sa Kunanan residence sa Bukawi. Palapakan niya natin ang Panginoon. Hindi lamang sila salamat sa biyaya, kundi yung purpose ng biyaya ang kanilang pinamumuhay. Tulad ng 10 meketong, yung siyam tumakbo na, in-enjoy na yung blessing, nakalimutan bumalik para magpasalamat. Isa lang yung bumalik, yung hintil pa. At sabi ni Kristo, hindi ba 10 ang gumaling? Bakit isa lang yung nagpasalamat na bumalik upang magpasalamat at magbalik ng luwalhati sa Panginoon? Mga kapatid, mga minamahal, you and I have experienced Christmas so that others can also experience the real Christmas. Na ang si Kristo ay ipanganak sa kanilang mga puso. Noong unang Pasko, the prominent name of Jesus is Emmanuel, which means God with us. Pero ngayon, ang prominent name ni Kristo ay nasa Colossians 1:27. Colossians 1:27. Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this pakibasa, mystery. Ano yung mystery? Which is, ano yung mystery? Christ in you, bakit hindi misteryo? He is the infinite God who decided to enter into a human body not made by man, but by God. Because as I have said, ang babae ay wala pong seed. Ang babae itlog lang. So ang Diyos ang naglagay ng seed at yan ay ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya si Mary ay merong virgin birth. Wala pang sexual experience pero nabuntis. Ano po? At hindi lamang po yun. Yung si Kristo na nabuhay at nangaral
at nag-ayon ng buhay sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na magmuli, ay nagpasya na pag tinanggap mo siya sa iyong puso, John chapter 1 verse 12, siya'y mananahan sa iyo at ikaw ay magiging anak ng Diyos. For those who believe, for those who receive, He gave them the right to become children of God. Hallelujah. Sabi diyan, yet to all who received Him, referring to Jesus, to those who believe, there are two things. You believe. Pasado tayo mga Pilipino dyan. We all believe. Pero dun sa receive, hindi. Kaya ngayon ang pagkakataon para ipaunawa natin sa kanila na hindi lang sapat na inaalala natin si Kristo yung sinila sa sabsaban. Kailangan si Jesus ay silang sa puso mo. Yan ang tanong ni Nicodemo sa Panginoon. How can I be born again? I'm old already. Hindi niya naintindihan. To be born again is to ask Jesus to come into your heart. Hallelujah. At ito ang pangako ng Panginoon. Sa lahat ng sa Kanya itatanggap, binibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At kapag kayo anak ng Diyos, you can ask boldly to God. Diba? You can ask boldly. If you know that you are a child of God, you can ask great things from the Lord. And one of the great things you can ask of the Lord this Christmas ay ang mahal mo sa buhay ay makakilala sa Kanya. Kaya may pagkakataon ka pa. Mamaya, dali mo sa 6 o'clock, simbang gabi dito. Sa ating panghuling letra ng acronym na missional, letter L. O kaya mamayang gabi, 8:30, doon sa CTFE, after ng ating mga regular worship services, bring them to our simbang gabi. At mas maganda bukas. Sabi mo, Pasko naman eh. Ha? Tayo, mag-worship tayo. I-worship natin ang nagdiriwang na si Kristo. At we coordinated sa ating traffic management sa ating Kawayan City, and thank God for them. Kaya makakapark tayo dyan and we can bring our relatives tomorrow sa ating 7 a.m. o kaya 9 a.m. Tama ba, Ruth? 7 a.m. or 9 a.m. na Christmas worship natin dito. Evangelistic. Mga kapatid, mga minamahal, we will tackle the third and last point tomorrow. But let me just challenge you right now. Hallelujah. Christmas is about the fact that God is faithful. Can I hear another amen? Sabihin natin lahat, God is faithful. My God is ever faithful God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ay mga kapatid, anuman ang ating problema, anuman ang ating suliranin, ay kayang-kaya ng Panginoon. Sapagkat we have been recommissioned. Tayo ay ambassador. We represent the Lord. Bakit? Si Lord nasa puso mo eh. So you represent Him. Kaya sabi ni Apostle Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Yun po, ang ganda. Meaning, sa sarili mo, may limitation. Pero pag namuhay kang nananangang kay Kristo sa puso mo, you can do all things. Basahin po natin. Pakibasa ng malakas na malakas. 1, 2, ready, read. Through Him who gives me strength. Sa King James Version, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Kaya mo na mag-carry ng banner ni Kristo this Christmas. Kaya mo na tanggapin ang rejection. Yung iba kasi natatakot mag-invite kasi baka ma-reject eh. Kaya mo yan. And for all you know it, kala mo lang ayaw, pero yung pala, nag-aantay lang na may mag-iimbita. Alam niyo doon sa simbang gabi, tuwan-tuwa kami sapagkat bukod sa aking anak na si Pastor TJ, na tumutugtog tuwing madaling araw doon, may mga nagbo-volunteer, pero mangilan-ngilan kasi iba may trabaho at saka talaga sakripisyo. Pero meron doon isa na pianista. Ano pangalan niya ulit? Si Brother Glenn. Si Brother Glenn, mula sa kanyang pagigig, dala-dala niya yung kanyang piano, dadalo doon sa ating church, wala pang tulog yun. Tapos, ang tanong niya, magsiseryoso ba ako? Natidinig niya yung messages natin. Sabi niya, magsiseryoso ba ako sa aking pagiging Kristiyano? Tapos nagkaroon sila ng deal ng Panginoon. Sabi niya, sige Lord, pag may lumapit sa akin, kasi nasanay na siya, simba uwi. Sabi niya, pag may lumapit sa akin ngayon,
magsiseryoso ako. And that same moment, my son TJ, si Pastor TJ, approached him at nagpakilala at inalok siya into a discipleship journey. At sabi niya, this is it. This is it. At kaya po, tuwing madaling araw, naroon po siya. Palakpakan niya natin ng Panginoon. Siya nagsiserve yung kanyang talino at galing. You know, God will take you seriously. If you draw near to Him, He will draw near to you. Kaya kung hindi mo pa siya naanya sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, hindi aksidente na ngayon mo naliwanagan ito. Sa inyo naman na tumanggap na kay Kristo, hindi sapat na tinanggap mo'y biyaya. You need to share the same message of salvation. Tayo yumuko at tayo manalangin.